Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong ating Pangulong Marcos ay pinagsabihan. No? Pinagsabihan po siyang huwag kang makialam. Saan po siya huwag pwedeng makialam? No? Tahasan pong sinabi yan ng isang mambabatas. At ganon din po ang gobyernong Marcos pa rin. No? Ay pinagsabihang anti-poor, hindi makamahirap. No? Bakit nila nasabi yan mga kababayan? Grupo po ito na nagsabing ang gobyernong Marcos ay anti-poor. Walang pakialam sa mahihirap. No? Ay, ganun po ba? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay. At pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings. At ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, to the frontliners, and sa mga guro. And maraming salamat po muli sa lahat ng sumusuporta, sumusubaybay at tumutulong sa paglago ng ating channel. May God bless us all. May God bless our country. May God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces from the likes of Dutertes and their minions and the anti-Marcoses. So unahin natin mga kababayan, sino ba itong mambabatas na nagsabi kay Pangulo na huwag kang makialam? Hindi mo trabaho ito. Trabaho namin ito. Kaya ito nagkakaganyan dahil sa mga binitawan mong mga salita. No? Commander-in-chief ka pa man din, pero wala kang pakialam sa amin. Remember, we have separation, no? Yung powers. Okay? Dito po sa ubalita ng Manila Bulletin, sabi dito, Castro tells PBBM, don't interfere with impeachment move versus BP Duterte. Ayun. Si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro po, tahasang sinabi kay Pangulo, huwag kang makialam. Diyan ka lang sa pwesto mo, diyan ka sa executive. No? Dito kami sa legislative at trabaho namin, mandato namin, aktuhan itong impeachment. Pero dahil sa mga pinagsasabi mo, Pangulong Marcos, tungkol sa impeachment kay Pusit, tuloy ngayon, naging malamya. No? Sabi nga ni Abante, walang enthusiasm ang mga mambabatas na itakel itong impeachment cases na nabinbin sa opisina ni House Secretary Reginald Velasco. No? Eto po, don't interfere with the move to impeach Vice President Sara Duterte. This was House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Castro's message to President Marcos following the latter's recent remarks wherein he said that now wasn't the time. O di ba yung sabi ng Pangulo? Pero hindi ito ang tamang panahon. Gahol sa panahon ang Kongreso. Bakit? Kasi mag-e-election na. Meaning, mas uunahin pa ng mga congressman o congresswoman o di kaya mga mambabatas ang kanilang mga personal interest, ang kanilang pansariling kapakanan kaysa sa kapakanan ng bayan na kung saan itong Vice President Pusit na ito ay hindi makapagpaliwanag kung saan niya nilustay ang pera ng kaban ng bayan. O ayan, quote, President Marcos should not interfere with the impeachment process. Congress has a constitutional duty to process this case immediately. Pero hindi po yan ang gustong gawin ng ilang mga mababatas. Kasi nga, hindi lang sa makasarili, kundi mga duwag. Kasi alam nila, kung sakaling sila ay boboto ng yes, may repercussion. Kung sakaling boboto naman sila ng no, may repercussion pa rin. So, saan ba kami lulugar? Mambabatas kayo. Gawin nyo ang tama. Ano ang mandato ninyo na binigay sa inyo ng konstitusyon? No, kung hindi, pag pre-over ninyo, ano ba ang nararapat? Sa akin, ang nararapat, itakel. Dinggin ninyo. Kung meron mang darating sa pagdinig ng impeachment case na yan,
Dinggin ninyo. No? At manalangin kayo, bigyan kayo ng tamang desisyon ng Panginoong Diyos. Nararapat ba siyang i-impeach o hindi nararapat i-impeach? Pero at least ginampanan ninyo ang mandato ninyo. Hindi yung tinatakasan ninyo. Ha? The people deserve accountability and transparency. The constitutional duty of the Congress to act on filed impeachment complaints against Pusit was actually acknowledged by the President Marcos during a recent events in Leyte. Correct. However, he said the timing was off, especially since the campaign season. Ito yung tinasabi natin. Di ba? May quote card pa nga dyan. However, ito sabi ni Castro. Castro said there's a chance for an impeachment complaint to be transmitted directly from the House to the Senate without going through committee deliberation. Kasi kung walang makuhang 1/3 vote, no, ang 1/3 yata nila is 103, tiyak, ipupunta ito sa committee deliberation. Rule number 3 ng Kongreso na ginawa nila, yung rules of procedure for impeachment process. No, doon ginawa nila sa 15th Congress ng 2010. Pag may 103 na pumirma, nag-yes sa impeachment para kay Pusit sa House of Representatives, direktang dadalhin yan sa Senado. Doon sa Senado, magkakaroon na ng deliberation. Ilalabas ang mga ebidensya at baka pupunta rin doon si Pusit to defend herself. Diba? Ang magiging judge dyan, yung tatayong judge, ay ang Supreme Court Justice. Ang mga jurors, yung mga senador, yung 23. Bala sila magano dyan. Then they will vote. Diba? 2/3. 16? Ganon? Kung makakuha agad ng 103, ayan, sinasabi lang ni Castro, next week ay agad may papasa ito sa Senado at di na magproblema ang bilang o pag-atin ng mga congressman dahil Senado na bahala dito. Ang problema lang dito, Castro, ito ay recorded. Ang ano dyan, natatakot yung buboto sa 103, ha? Baka lumabas yung pangalan nila in public. Kasi alam nyo, recorded Meron dyan maglalabas at maglalabas. Ang tanong, magkano? Kasi para malaman kung sino yung mga bumoto at yung mga anti-impeachment, kakastiguhin sila. Di ba? Ayan. Kaya, tignan natin mga kababayan. Tama naman si Castro, Pangulo. Ako, maayon ako kay Castro dito. Wag ka nang magbigay ng pronouncement. Kasi, sa pagbibigay mo nga ng mga statement, twice na, nagagamit Lalong-lalo na yung una mong statement. Nagamit yun. Wag mo na, tikom na lang ang bibig mo. Sanay ka naman sa ganyan. Gayahin mo na lang si Pusit, tikom ang bibig ngayon, no? Diba? Walang ginagawa si Pusit ngayon, kundi ano lang, siguro, palangoy-langoy lang siya sa putik. Di po ba mga kababayan? Ako, tama naman si Castro, huwag kang mag-interfere. Hindi mo trabaho yan. Saka, hayaan mo ng ang mga mambabatas ang tumarabaho diyan kasi mandato nila, no? Tama na yung pagbibigay ng mga statement kasi ulitin ko, nagagamit lang Pangulong Marcos. Kaya wag na muna, okay? So, antayin natin itong darating na linggo, huling linggo ng January, tapos meron pa yan na first week of February hanggang sa matapos na yung 19th Congress. So, kasi matatapos sila dyan, recess ng Congress is February 8 Yan yun, na? After that, ang balik na nila June 1st after ng election. Okay? So, magkakaroon tayo ng new Congress. Ang tanong, kung sakaling walang nangyari sa House, walang nangyaring botohan, hindi nakagather ng 103. So, therefore, ipapasok yan sa deliberation. Pwede pa ba yan sa 20th Congress? Meron bang rules na, hindi na-tackle ng previous Congress, pwede bang ilagay na sa floor ng new Congress kasi may mga bago ng mga mambabatas o bumalik yung mga luma? No, hindi po natin alam kung ano ang rules nila no? So, yun lang po. So, ako, kung maaari, wag nang magbitaw ng anumang statement dyan si Pangulo tungkol sa impeachment cases kay Pusit. Nandyan na yan, may nag-file na, hayaan na natin. Let the rule of law prevail, let the process
matapos po, no? Yun lang. Okay? Pasok naman tayo dito mga kababayan sa article din ng Manila Bulletin. May mga grupo po na sinabihan na ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ay isang anti-poor, no? Anti-poor po ang mga polisiya pagdating sa mga presyo ng bilihin. Ay susmi, eto na naman tayo, no? Parang sila lang ang apektado ng pagtaas ng mga bilihin. No, parang everyday na lang tumataas ang bilihin. O sige, magprotesta tayo, kastiguhin natin ng ano. Ano naman ang contribution nyo? Ang input nyo. Di magprotesta kami. Kalampagin namin ang gobyerno o sabihan naming anti-poor kasi sobrang yaman ng Marcoses. Sobrang yaman ang mga nakaupo dyan, oligarko. Ang yumayaman, yung mga oligarko, yung mga negosyante. Kawawa naman ang mga nasa laylayan. Ayan. Ito po, balita ng Manila Bulletin. Progressive Group, Islam, price hikes, aging rice sale as anti-poor government policies. Hindi lang pala yung pagtaas ng presyo ng bilihin, kundi pati yung pagbebenta, no, nung mga lumang bigas. Yan po, yung mga lumang bigas ay ilalabas po yan ng NFA sa kanilang warehouse. Ang total po niyan ay 300 metric tons. Manggagaling po yan sa buffer stock. Bakit ilalabas? Unang-una, aging na. 3 months lang kasi yata ang shelf life niyan. Kung hindi maano yan, kailangan ilabas sa merkado para maibenta. Maibenta ng mura. Makonsum ng mga mamamayan, no? At their own advantage. Ang tanong dyan, gaano katagal yan? Di po natin alam kasi by next month, mag-aanihan na. Saan pupunta yung mga ano yan? Di bibili ng gobyerno para ilagay ulit sa buffer stock. Di po ba? Tapos nag-i-import pa ng mga bigas. Ang problema, hindi bumababa ang presyo ng bigas. Kaya nga po, itong National Price Council natin sa DTI, no, ino-urge si DA Secretary Tio Laurel na ng food security emergency na kung saan inaayunan ng Pangulo. Sabi ng Pangulo, by next week, lalabas na yan. No? Yan pong food security emergency, nakapaloob po yan doon po sa amended rice tarification law, yung RA 12078, na kung saan inamendahan po yan ng Pangulo. Extend niya yung RCEP. No? Diyan, imomonitor nila yung presyo ng mga bilihin, yung food supply natin. No? Pero, sinasabi nitong grupo na ito na itong mga pulisiyang ganun, no, yung sa rice tarification law, no, ano po yan, anti-poor. Hindi para sa bayan, para lang daw po yan sa mga traders, mga oligarchs, no? At yung polisiya na kung saan eto po, no, yung pagbebenta ng mga nalulumang bigas, no? At ito pa, yung price increase, no, sa mga ibang produkto. Ano ba yung in-increase dito? Kasi parang ang tingin ng grupong ito, grupo tulad ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas at Amihan National Federation of Peasant Women, ang tingin po nila sa mga polisiyang iyon ng gobyerno ay anti-poor. Magbibenta ka nga ng luma na bigas, luma na yan. Ang tanong, maski na luma, pwede bang kainin o hindi? Yun ang dapat sabihin . Sinabi lang na luma kasi nearing expiration. Ang tanong, pwede pa bang kainin? Pinatingin ba sa mga export kung hindi na pwedeng kainin? Kung hindi na pwedeng kainin, hindi wag na ibenta, itapon na. O di ba? Yun ang kulang na pagpapaliwanag . Di ba? Tapos, yung ng food emergency security, anti-poor pa rin yan. Hindi yun ang paraan para magkaroon ng mababang presyo ng bilihin. Ito yung mga sinasabi nila. At the same time, edo daw po kasing DTI ay inaprubahan ang pagpa-price increase ng mga basic goods. 63 basic goods. Tingnan nyo, tulad ng mga sardinas, kandila, baterya, powdered milk, yun daw po yung mga ibang items na nakikita nilang itinaas ang presyo. From 5% to
to 10%. Bakit itinaas? Sa pag-aaral sa merkado, nagtaas lahat ng bilihin. Sa world market, nagtaas ang bilihin. So therefore, kailangan nating mag-adjust. Ang problema, nag-a-adjust ba ang sahod? Dito rin ang punto ng mga KMP. Ito ang punto nitong mga progressive group na ito. Tinaas nyo nga ang presyo ng bilihin. Tumaas ba ang sahod ng mga ordinaryong manggagawa? Yun lang. O, di ba? Ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin ay dagdag pasakit sa milyon-milyong mamimili. Lalo na sa mga manggagawa at masasakan na kulang na ang kinakita dahil sa kakarampot na sahod at kita. Sa halip na pumanig sa mamamayan, mas pinaboran ng DTI ang malalaking negosyante. O, bakit nga naman pumabor? Ano ang dahilan ng DTI? O, dapat sinabi nyo rin. No? The world market nag-i-increase. Dito nga rin, no? O, dito walang dagdag sahod eh. Kung magdagdag ng sahod dito, minsan, quarter, 25 centimos per hour ang idadagdag sa'yo. Sa 8 oras mo, o meron ka magkano? 2 piso. $2. Itatax pa yun. Diba? Dito rin tumataas din po ang presyo ng bilihin, mga kababayan. Pero may nagwewelga ba? May nagrereklamo ba? They are adjusting. Kaso nga lang sa atin, dahil nga dami mahihirap, no? Paano makaka-adjust? Kaya nga may tulong pinansyal. Diba? May akap. O inaayawan nyo yan. Akap. O ano na? Inaayawan ng tulong ng gobyerno. Suportahan yung mahihirap. Ano na? 'Di ba? Tapos sisisihin nyo, anti-poor ang gobyerno. 'Di ba? May 4Ps, may AICS, may TUPAD. Ano pa ang ginagawang pagtulong ng gobyerno through DSWD? O yung inyong mga congressman, paano? Dapat amendahan nyo yung konstitusyon, lalong-lalo na sa economic provision nito para po makahikayat tayo ng mga negosyante na malalaki na mabibigyan ng trabaho ang ating mga mga mamamayan. Hindi puro reklamo na lang tayo ng ganito. O, di ba? Ay, nako. Nakakaasar naman. O, ang tanong natin sa mga to, ano po, kayo pong grupo dyan na KMP at yung peasant women, ano po ang pwede nyong maitulong? O, sige, susuporta kami through ngaw-ngaw sa kalye. Di ba? O, ito pa, binabatikos nila yung paglalabas ng bigas. Kasi sabi di ba ng DTI at nila DA Secretary Laurel, na kahit na anong gawin nila, hindi binababa ang presyo ng bigas. Bumaba na ang taripa from 35% to 15%, pero ang presyo ng bigas ganun pa rin. Minsan tumataas pa. Kaya nga ibabagsak ang food security emergency. Pero hindi daw yun. Anti-poor yun kasi ang ibibenta nyo naman, naluluma na. Ang tanong ko nga sa inyo, naluluma na. Inalam nyo ba na pwedeng kainin o hindi? Pwedeng i-consume o hindi? Diba? Diba may mga expert naman dyan na sasabihin nito, pwede pa ito. Ang shelf life nito is ganito. Pero you can still use it for consumption ng mga may 2 weeks, 3 weeks o isang buwan. Ganun po yun eh. Hindi naman pag sinabi mong best buy. Best buy. No? Ito yung date. Sell buy. Pag sinabing sell buy, pwede may benta hanggang ito. Pero hanggang kailan mo pwedeng i-consume. Pwedeng kainin. Ganun eh. Diba ang gusto nila, yun daw pong ilalabas ng NFA na bigas na 300,000 metric tons pala, ay dalhin na kagad sa palengke. At daw po at ibenta ng 25 kada kilo. Ayun na lang. Kung pwede, malay nyo, maudyukan nyo, kausapin nyo maigi si Tio Laurel. O diba? Pwede naman. Magandang magandang suggestion. Pero kung pwede. At isa pa sa hinihiling nila ay ideklara na tanggalin na, i-abolish na yung rice tarification law. Yung RA 12078, mga kababayan. Kasi yun ang pahirap. Meron pa silang pinaaalis dito. Grabe naman ito. Ang maganda sa mga ito, ang maganda sa inyo, ito. Rice Liberalization Law pala. Saka yung Executive Order number 62. Ito yata yung nagbagsak ng taripa. Ang maganda, kayong mga grupo dyan, laban na lang kayo ng party list.
Para at least makagawa kayo ng batas, scraping, no? Pinapawalang bisa nyo itong mga to. Pero kung wala kayong magagawa. It is what it is in here. No? Kaya ang gobyernong Marcos, hindi naman anti-poor, mga kababayan. Ito lang mga grupong ito, naratiba. Kung anti-poor, bakit pa nagbigay ng mga sertipiko ng lupa? Nagbigay ng mga pahunan pa sa ating mga ARBs? Tinutugunan ang pangangailangan ng mahihirap, no? Sunod-sunod nga ang ayuda, di ba? O ano pa? Di ba? Free money na nga, ayaw nyo pa. Lalo na yung akap na yan, mga kababayan, nakakasar naman to. Ngayon, kung gusto nyo ng tuloy-tuloy na trabaho, permanente, sabihin nyo sa mga mambabatas ninyo, hoy, mag-ano naman tayo, amend natin yung economic provision. Ganun hanggat hindi na-amend ang economic provision sa ating constitution, malabo tayong makahikayat ng mga naglalakihang, mga nagdadamihang mga foreign investor. O, di ba? Tapos, yung taas ng kuryente, privatize Ano magagawa ninyo? Di ba? Pina-privatize. Hindi naman siya public-private partnership, kundi talagang privatize. Hindi makontrol ng gobyerno. O ano magagawa natin? Di ba? Kausapin yung mambabatas ninyo. Huwag niyong bigyan ng prangkisa yung mga sa electricity. O di ba? Kasi hindi nang reklamo ng mga foreigners Ang laki ng bayad sa kuryente. O saksihin natin ng mga mambabatas nating mga bugok na nilagay ninyo na wala namang kaalam-alam sa paggawa ng batas. Yun lang po yan, mga kababayan. Ha? Nakakaasar lang. No? Na ewan ko sa inyo. Bahala kayo. No? Ang magandang gawin nyo, huwag nyong daanin dyan sa kalye-kalye. No? Mahina yan. Lumabang kayo bilang mambabatas at doon nyo dalhin ang mga hinaing ninyo. No? Lagi na lang kayong ganyan. Any government, no? Ganun pa rin. Wala nangyayari. O hindi nyo ba naisip yun? Puro lang kayo ngaw-ngaw sa kalsada? Gawa kayo ng paraan. Sabihan nyo yung mga kakampin, yung mga party list dyan, mga mambabatas. Uy, kilos naman kayo. Kaya nga namin kayo niluklok dyan Diba? Tama, mali. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.